Slowly but surely. Kahit anong bilis ng driver sa kalsada, kapag nasa crossroad ito, kailangan niya mag-slow down at tumingin sa magkabilang side para makasigurado na tama ang kanyang pinipiling daan. Bukod pa rito, makakaiwas siya sa aksidente. Ganoon din ang dapat gawin sa tuwing nasa sharp turn ang sasakyan. Better to slow down habang lumiliko to make sure that the car will not have a dent or a scratch. Ganito rin tayo sa biyahe ng buhay. Madalas sa kakamadali natin, nagkakamali tayo ng daang pinipili kaya naliligaw tayo. O kaya naman, dahil basta na lang tayo tumatawid sa crossroad ng buhay, minsan nakakasagasa tayo ng ibang tao. May mga pagkakataon ding nalalagay tayo sa sharp turn o isang sitwasyon na mahirap lusutan. At sa ating pagmamadali, madalas tayong nasasaktan. But God is reminding us that we can take things slow. He understands. Hindi masamang maghinay-hinay. Gaya nga ng sabi nila, slowly but surely. At gusto ni Lord na lumapit tayo sa Kanya, especially in these crucial moments so He can give us rest. Remember that whenever we take things slowly, we can hear His voice clearly. With His clear instructions, we are sure that our lives will always be right on track. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong guidance sa buhay ko. And thank you for always keeping me safe. Help me take my time to slow down despite the busyness of life and listen to what you have to say. Give me the grace to obey you in every way. In Jesus' name, Amen. Kumuha ka ng kape or juice. Umupo sa may bintana and take time to listen to God. Basahin ang iyong Bible at isulat ang reflection sa iyong notebook or journal para hindi makalimutan ang mga bagay na sinasabi sa iyo ni Lord. For sure, somewhere down the road, these notes could be like a map as you navigate your way through life. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew 11, verse 28. Ako po si Neo Rivera. God bless you.